Okay. Ayun na. So, let's now go to the cheesiest. Cheesiest. Yung most serious And na meatiest. topic. Cheesiest, meatiest. Most serious topic siguro for tonight. Yung question ay, ano ba yung greatest learning namin or takeaway namin sa life? 16 years, no? For 16 years na magkakasama kami. Ano ba yung natutunan namin? And something that we can share with you. Ano yung learning namin in terms of the general life, marriage, friendship, success and dreams, tsaka faith. O, sinong gustong mauna? Sige ako. Ikaw na muna. Baka ako pa yung sasabihin ko. Selfish kasi siya. Learnings in life in terms of doon sa ama Life itself. General. Sa experiences mo sa buhay, ano yung mga natutunan? Ilang taon na ba tayong Graduate? 11 years ka na eh. Ako 12. Kami 12 years na kaming grad. 12 years. Tapos iniisip ng mga kabataan ngayon na parang napakadaling kunin nung success in 3 years, 4 years. Pero ako magdi-discourage sa inyo. Napakahirap. That's the reality, no? Mahirap That's the talaga. reality. Hindi ko alam kung dahil din sa government natin o sa pinaggagawa ng nasa nakaupo. Diba? Pero isa na rin yun. Pero basta maraming mali. Maraming iisipin mo na akala mo yun na yun. Pero hindi talaga. Experience ko sa life, ganun eh. Nandun na ako pero biglang low. Maabot ko na biglang Roller wala coaster. naman. Ganun talaga. Kasi maraming naghahangad nung success sa buhay. Ang iniisip ko baka nag-aagawan lang kami o baka hindi pa ito yung time. Ang naintindihan ko lang doon, may kanya-kanya tayong timeline. Yun. Tapos Check. ano ba? Next. In terms of dreams. Dreams, success. Sunod-sunod na ba to? Oo. Lahat na yan. In terms of dreams and success, hindi ko pa siya naabot totally. At saka, ang tao kasi, napansin ko yan, nagbabago-bago yung pangarap niya. Totoo yan. Depende sa sitwasyon na kung ano yung meron siya. At kung ano yung ipinapakita na opportunity no kasalukuyan. Kaya hindi naabot ng tao kagad yung kung gusto niya kung ano yung marating. Pero nandun ako sa field. Kumbaga, yung interest mo noon, meron pa rin siyang ano yun, may epekto pa rin sa kung ano yung gusto niya ngayon umabot. Sa akin, ano pa, konti pa. Sabi ko. Sinusubukan naman natin gawin. Mahirap talaga. Next, Marriage, oo. Diba? Na-imagine mo ba? Sino ba yung inakala mong unang mag-aasawa sa atin? Hindi ko mahala. Hindi. Ang inisip ko noon, ikaw. Si Mike. Si Mike talaga. Oh, yeah. Si Bernard nga, hindi ko naisip. Pero siya yung pinakamatanda sa atin. Pero si Mike talaga naman ako naisip. Pero in terms of marriage, hindi ako naniniwala sa marriage. Oo. Pero naniniwala ako dun sa love. Yan, ang cheesy ang po. May love ko. Pero in terms sa marriage, siguro, nasabi ko lang yan kasi syempre ang marriage may kasamang 300,000 yan na budget. Maliit pa yun. Maliit pa yun. Dapat maaga ka nagpakasal para ano. Para mura pa, no? Kaya nga inagahan. Oo. Kaya inagahan niya, alauna ng madaling araw nagpakasal. Sa marriage, ito yung masasabi ko. Hindi mo, yung darating na tao para sa'yo, yun yung hindi mo talaga inaasahan. Ako hindi ko inasahan tong sa dalawang to. Di ba? Ako din. Yung akin din, hindi ko inasahan na siya. At baka siya na rin talaga yung pakasal. Akala ko ba hindi ka naniniwala sa marriage? Naniniwala naman siya sa love. Yan. Possible yan. Push natin yan. Mahal mo, pakasal. Yun, ayan. Okay. Amen. Ano pa? Next. Faith. Pananampalataya. Shaky. Shaky ka as of the moment. Hindi, mas shaky ako nung college tayo. Oo, actually. Alam mo na, di ba? Hindi nga ako naniniwala sa religion. Until now. Pero ngayon kasi parang sa nangyayari kasi sa buhay ko, siya na lang yung ano wala na akong makapita na iba. As in, wala talaga. Yeah. Baby na ako. May
may partner na ako. Ano mangyayari sa akin kapag wala akong kinapitan? Yun. Friendship. Sa friendship. May natutunan ka ba sa friendship natin? Puro kagago. Hindi, masaya. Masaya in terms na nung college kasi tayo, ups and downs. Yung downs natin napapalitan ng ups kasi kahit pagod na pagod tayo sa review, ups. Yung mga masaya naman tayo. Oo, naman. May mga happy moments naman tayo. Kahit pambira, yung mga time na broken tayo. Puro tayo. Wala naman ba yung 21st birthday mo? Happy yun, no? Ayun, friendship. Minsan kasi sa akin, yung mga kaibigan mo, mas masahol pa sila sa mga kamag-anak. Yan yung masasabi ko. Mas magiging close mo pa sila minsan sa mga pinsan mo, kapatid mo mismo. Ako, hindi ko close yung mga yun. Pero yung mga kaibigan ko, yan treasure. Hey! Ayun, yan. Sagot na niya lahat. Copy paste na lang. Then for sure meron ka pa sa dami mo. Tignan mo. Meron yan. Ano ba yung tanong na ano? Ano yung mga learning mo sa buhay? Learning sa buhay. Life in general. Natutunan mo na ang buhay ay blank. Ano ba? English ko ba? Gusto mo Kastila? Okay lang naman. Hindi, Gusto life mo in Korean? general. Ano eh. Kasi paiba-iba ang ano ng buhay. Minsan may ups and down. Ganon. Then, dapat go with the flow ka lang lagi. Chill pa rin po gawin. Ngayon, no? Go with the flow. Huwag mo i-pressure yung sarili mo kasi pag pressure mo, kagaya nagkaroon ng pandemic. Pag na-pressure ka masyado doon, ano ka lang eh, ang tawag dito, magkakaroon ka ng depression. Kailangan lagi kang meron kang laging peace of mind. Ayun yung dapat hindi nawawala sa tao. Kasi pag nawala yung peace of mind, ano ka na, masisiraan ka na ng bayan. Nangyari na ba yan sa'yo? Hindi pa eh. Hindi pa naman. Sa akin nangyari na yan eh. Kasi may peace of mind ako. Iyo. Pabili. Every time na nakaka-experience ako ng hirap, ano ko yun eh, chine-cherish ko yun. Kasi pag hindi mo chine-cherish yung hirap na yun, kasi doon sa hirap na yun, doon ka tumitibay. May learning doon. Doon ka lumalakas, natututo. Ayun, yung mga experience sa buhay. Doon malalaman kung yung hirap ng buhay, tsaka kung gaano kasarap magbuhay sa mundo. Buti ikaw nasasarapan. Oo, masarap naman mabuhay, di ba? Kaya yung iba, malapit na mamatay. Oo, pero tama, totoo yan. Bagay. Ako yun lang din yung prayer ko nung nagkasakit ako eh, parang ma-extend lang yung life ko and sobrang grateful talaga. Kaya nga ang tao ngayon, ano eh, dito. They would really do everything, no? Paano ma-extend yung life. Paano ma-extend ang buhay. Pero walang makakagawa. Wala, may tanik talaga. Wala talaga may end. Kanya-kanyang timeline. Oh, so next is yung success or dreams. Ayan. Success sa life, siguro hindi ko pa na-achieve. For yourself. Kasi ano eh, ang tawag dito. Mamaya mo sagutin, pero ano yung maipapayo mo? Parang ano yung natutunan mo about success and dreams? Kasi may next question tayo eh. Kahit na ako. Sige, ano na lang natutunan mo about sa pag-abot ng dreams, ganyan, sa success. Madali lang ba? Ng dream, mahirap eh. Marami kang pagdadaanan na ano eh, trial. Then, kailangan mo maging matatag sa pag-abot ng pangarap. Amen. Sige, amen. Tapos, marriage. Ano pa yung Sa marriage life. natutunan mo sa marriage life? Ayun, kailangan lagi kayong Huwag ka magkakamal. Pwede bang skip to? Itatag ko kaya si dito. Ano yung learning mo so far sa pagkakaroon ng pamilya? Pagkakaroon ng masaya ako kasi nagkaroon ako ng anak yun. Oh, Parang diba? ayun yung nagiging kalakasan. Every time na down ka, then nakaka-experience na nakakaranas ka ng pagod. Siyempre, pagod yung isip natin. Pero pagka nilapitan mo yung anak, nilapitan ka ng anak mo, niyakap. Kasi yung anak ko panganay, gano'n. Malambing yan. Malambing.
Bisan yan, bisan although maraming kalokohan, bisan pagka niyakap. Siyempre para sa'yo. Oo, Parang nakakawala ng pagod. Little kahit wrong wet yun. ka. Then sa marriage life, masaya naman. Lalo na pagka yung asawa mo, ganda, mabait. Patay ng bola. Ganyan dapat. Ayan, next sa ano? Hindi, masaya talaga pag marriage life. Lalo nagkaintindihan kayo ng asawa mo. Ayun talaga yun. May peace din, di ba? Oo, may peace. Basta may peace. Sa faith. Sa faith. Siyempre, pagka may faith ka, kailangan may works ka. Kasi faith without works, ano yun? Tsaka actions. Action yun. Kailangan may action. Ayun, siyempre sa faith, kailangan everything na tawag dito. Yung ginagawa mo sa faith, dapat always lalaki pa mo ng love. Faith with love. Faith with love. Iba talaga tong kaibigan natin. Hindi ako mapaniwala sinasabi Ikaw ba yan? Grabe. 16 Kasi years na kailangan yun. Pag ginagawa mo yung isang bagay with love, totoo yan. ano yun eh. Iba yung Iba yung motivation. Kahit nakakapagod, parang Basta out of love. Hindi ka nakakaramdam ng pagod. Yeah. And yung last ay friendship. Friendship. Sa friendship. Parang hindi siya nakapag-isip. Hindi, iba yung ang mga kasama mo yung talagang totoong tao na kahit absent, kagaya namin, wala namang kami pinag-aawayan. Iba yun. At saka yung same, although matatanda sila sa akin. Grabe lang. Ako mag-guide na to. Hindi, iba yung yung friendship na nakakapag-share kayo sa isa't isa ng mga experience nyo, yung experience in life, marriage, ayun. Iba yung ganong friendship kaysa yung friendship na pagka nakatalikod ka, binabackstab ka. Sa amin kasi wala namang ganun. Walang ganun eh. Pero pinag-uusapan minsan pagka wala. Chismis. Marites. Pag-chismisan lang. Pero sa amin lang yun. Agaya si Camila at si Bernard. Naalala niyo yan. Pero ganun lang. Hanggang ganun lang kami. Wag niyo lag-lag. Wala dito. Next. Ikaw na. In general, yung life talaga, hindi talaga siya smooth sailing. Hindi talaga na parang akala natin, parang nung bata pa tayo, gusto na talaga nating lumaki. Di ba ako personally, nung maliit ako, gusto ko nang tumanda para makapagtrabaho ako, ma-provide ko yung needs ko, ganun. Kala ko ganun lang siya kadali, pero pag nandun ka na, yung adulting talaga is really hard. Hirap. And mas na-appreciate ko yung parents ko dahil, grabe, paano nila nagagawa yun? 6 kami na magkakapatid. Diba? Puro lalaki pa kami. Ang titigas ng ulo namin, ang mukha namin. Ganun. Parang hindi ko talaga na-imagine yun. Na ako na meron akong sariling anak. Parang, paano yun? Paano yun? Nahi-tahi, parang ganun. And wala kasing subject sa school kung paano maging tatay, kung paano maging mabuting nanay. Dapat meron, no? Sana, may mga ganun. And actually, para ma-prepare yung mga mga kabataan natin. Kung meron siguro hindi tayo masyadong mahirapan. I think kung may mga guidance na gano'n. Parang Wala siya sa school. So, yung life is full of challenges, lalo na we are living in an imperfect world. Ito, yung mundo natin ngayon, ang dami talagang kung ano-anong nangyayari. So, ayan. Requirement talaga na maging matatag ka. You always have to choose yung peace of mind. Pag may peace ka talaga, parang sometimes kahit gaano ka disturbing or parang frustrating yung mga nangyayari, ano ka pa rin, solid ka pa rin, you'll keep on going sa life regardless kung mahirap siya. Number 2, in terms of marriage, tama ba? Marriage. Success pala muna. Success and dreams. Ayun nga, ako din kala ko talaga, lalo na sa akin na minsan ganun yung mindset pagka magaling ka sa school, ganun yung pressure nandun na dapat may patunayan ka kasi people would look at you, ano yung nangyari sa life mo after a few years. Hindi madaling maging successful, hindi madaling makuha yung dreams, and minsan
may mga times na parang mapapatanong ka, nasa na ako, ano nang nangyari sa akin, ba't hanggang ngayon ganito pa din. But naniniwala ako na lahat tayo mayroong perfect timing, no? May mauna lang, meron na medyo matagal muna, bumpy road, but eventually you'll get there. Huwag ka lang titigil, huwag ka lang susuko, ma-achieve mo din yung success. And of course, you just have to enjoy yung journey. Kasi pagka masyadong minadali, pagkahilaw, pag pinilit, hindi siya masarap. So, Ano yung masarap? masarap pagkahinog eh, di ba? So, yung pag pinaghirapan mo talaga siya. Papunta na sa pagkabulok yun. Para, ayun yung ano namin, internal jokes namin sa trabaho eh. Ako kasi pabulok na ako, 36 na daw ako eh, pabulok. Grabe. Okay, number 3 is marriage, no? Siguro, Huwag kang magkakamali. sobrang thankful lang naman talaga ako, no? Minsan, parang ito yung expectations mo, ito yung gusto mong mangyari, pero hindi ayun yung gusto ng Panginoon sa'yo. Yung ipoprovide niya is someone who could really help you. Ako, hindi ko din talaga pinangarap, hindi ko din talaga naisip na si Ana yung mapapangasawa ko, pero grateful lang ako na siya talaga yung napangasawa ko kasi sobrang supportive niya, sobrang alaga niya, sobrang organized niya, which is kabaliktaran ko. Ako sobrang disorganized ako sa gamit ko. Talaga ba? Burara talaga ako, di ba? Yung, alam mo yan, yung gamit ko. Basura nga po. Oo, di ba? Alam Puro niya na. basura yung Puro basura yung, yun, sobrang disorganized. Pero, grabe yun, napangasawa ko, ayun, sobrang organized niya. Pero pagdating sa mga project natin, Pag mga projects, talaga creative ako, talagang dapat gandahan yan. Pero yung, even yung bag ko, yung loob ng bag ko. Ang naalala ko lang yung kwarto mo na. Ayan, talagang, Bulok. messy. Pambira. Well, puro lalaki kasi kami nung ano, pero ayun nga, it should never be an excuse. Pero alam ng Panginoon yung pangangailangan mo. Kaya yun, siguro yun yung pinadala sa akin ni Lord. Sobrang thankful ako. And marriage is really never easy. Yun nga, yung some people don't believe in marriage na nowadays. Ako. Pero yun, si Eman. Pero ako, I still believe no, sa sanctity ng marriage. Talagang ano yan, design yan. Amen. Design yan talaga ng Panginoon eh. At ayun, hindi din naman siya guarantee na pag nagpakasal kayo, 'di ba? Mag-stay kayo together. Kasi ngayon may divorce. Kaya mas importante yung love. Yun talaga. Love over marriage. Kasi kung may love ka, ano talaga, lalo na kung love na pinag-usapan talaga natin yung real definition, unselfish yun eh, selfless yun. You would really think of the other person muna, yung partner mo, before your own yung kapakanan mo. So ayun, hindi madali. Kami din, lalo na nung nag-start ako dun sa gusto kong gawin sa family mo. Oo, kaya dahil sa sitwasyon. Iba na yung priority mo kasi. Ayun, nung nagpakasal ako, iba na nga talaga yung mga priorities, ganyan. Hindi siya madali. May mga din kami, may mga pinagdaanan din kami, but ayun, pagka si Lord yung center ng relationship nyo, mababago ka talaga. Minsan yung mga pananaw mo, maiiba talaga siya. Pagdating sa ano nang next? Friendship ba yung last? Marriage na yun, friendship. Faith muna, faith. Yung sa faith ako, so hanggang ngayon naman, naniniwala pa rin ako sa Lord. Kasi yun nga nagkasakit ako dati sa puso. No? So, sabi ng doktor sa akin, parang 18 ako nun, sabi 10 years na lang. Ganun na ako. Grabe naman. Tinaningan na talaga ako na after 10 years. So, ngayon, 18 years after, buhay pa din naman ako. And lagi ko lang sinasabi na this is no longer my life. Ito na yung life na para kay Lord. So, I'm really using my life para maging vessel ng blessing sa ibang tao. At the same time, maniwala yung tao na there's really someone, nakakapitan mo nga, no? When no one else would really think of you, would really think of your welfare, nandyan si Lord eh. Siya lang talaga yung makakapitan natin. And lastly, yung friendship. Ayun, ito yung something na na-appreciate ko talaga sa friendship namin. We don't message every single day. No? Actually, nagkaroon kami ng sari-sariling buhay na din talaga after namin graduate, magpakasal, magkaasawa. Tapos nakakatuwa pa, lahat ng panganay namin puro lalaki. Yeah! Yun na yung something na nakakatuwa. Pero yung friend... pa uli kayo, lalaki ulit. Parang... ayun yung natutunan ko na sometimes yung friendship, it's really about understanding
yung pinagdadaanan ng isang tao. Hindi naman kailangan talaga na every single day mag-usap kayo. Minsan nga, yun nga, tagal namin di nakita pero nandun pa rin, alam mo, na kaibigan mo pa rin siya. Sila pa rin yung same person na na nakilala mo before. And, basta okay lang nakikita sa di ba, yung update, ganyan. Social nakikita, media. Social media, nakikita naman yung buhay Kahit ng nga hindi nakikita minsan eh. Oo, naayoko ko ganun pa rin na para pag tinanong pa rin nila ako, sino yung mga friends mo, sila pa rin yung isasagot ko. Na nakakatuwa lang na through ages, kahit na dumaan yung mga panahon, sila pa rin matuturing mo talaga silang kaibigan. And dun sa mga pinagdaanan din namin before, talagang na-test yung friendship. Hindi, nakakatuwa lang, wala talaga kami major away na masasabi. Wala naman. Bigayan naman kasi. Bigayan talaga. Uy, Maging confident sa'yo. May gusto ka. Bayan, Tama na yan, director Scott. Next! So, ito yung kaya pinipigil ko sila about dun sa dreams tsaka success kasi may last question tayo.